How come Siren is here? Yun agad ang tanong ni Lyndon sa kanya matapos nilang makabalik sa penthouse. Sa kwarto sila dumiretso. Sa kamang bagsak nila at sa ilalim nito ang bagsak niya. Doon nga lang din niya naalalang nangako siyang hahayaan niya ito sa gusto niyang gawin sa kanya. Hindi ko rin alam. Ang sabi niya, hinatid siya ng lolo niya rito dahil akala ay nandito ka. Mahina niyang paliwanag. Is that so? And you didn't even inform me that she is here. Mariin itong tanong, umawang ang mga labi niya at napapikit matapos nitong ipinid ang mga kamay niya sa kama. Sa magkabila ang gilid ng kanyang ulo, magagalit ka kapag sinabi ko. Mabigat niyang sagot. The same thing happened. You could have at least informed me. Gigil na bulong nito bago paghiwalayin ang mga hita niya. Gusto niya sumagot at itanong na rin ang tungkol kay Gavin ngunit daing ang kumawala sa mga labi niya. Daing niya nung matanggumpay itong makapasok sa loob niya. Akala niya kasi may tatago niya si Siren pero hindi. May kasalanan naman talaga siya kaya tatanggapin niya ang parusa niya. Next time, inform me of everything and don't ever hide something from me. Imbis na tango ay ungol ang nagawa niya matapos nitong marahas na gumalaw. Gusto niyang kumapit sa braso nito, ngunit hawak nitong mga kamay niya. Napamulat pa siya ng mga mata nung bigla itong tumigil. Yun yatang parusa niya ang bitinin siya. What? Paus niyang tanong matapos mapansin nakatitig to sa kanya. Why does I feel like you are enjoying? Umangat pang gilid ng labi nito. Napamaang siya ngunit namula rin ang pisngi niya. Sino ba naman kasing tatanggi rito? Malamang na hindi niya tatanggihan ng grasya. Nagiging masunurin lang ako. Nahiyang bigkas niya. Hindi ito umimik ngunit muli siyang napamaang nung walang sabing binitawan itong mga kamay niya at umalis sa ibabaw niya. Saan ka pupunta? Tarantang napaupo siya matapos makitang sinusot na nitong boxer short nito. I hate to see that you are enjoying, where in fact you shouldn't. Katwiran nito na kinangangan niya. Dapat ba umakto siyang nahihirapan o dapat bang magpakipot siya? Kunwari ayaw niya? Naguluhan siya sa inakto nito. Agad niyang hinagilap ang suot nitong t-shirt kanina at sinuot yon. Hindi kita mag-gets, bulong-bulong niya rito. Lumingon ito sa kanya at namewang. Cook something for me instead. Utos pa nito bago lumabas. Abat, magpuprotesta pa sana siya pero dinig na niyang pagbaba nito sa hagdan. Napasimangot tuloy siya at sumunod na lang sa kusina. Ano naman kasing lulutuin niya para dito? Anong gusto mo? Malamig niyang tanong dito. Nahuli niya itong nagkakalkal sa refrigerator. You cook pancakes and spaghetti for Siren? Bigla ang tanong nito na tila ba nakakapagtaka yon. Napakurap siya at napalapit dito. Sinulyapan siya nito, hinihintay ang sagot niya. Oo, nagustuhan naman niya. Paninigurado niya dahil baka magalit ito at isipin kung ano-anong pinapakain sa anak nito. How did you know her favorite? Nangihinang tanong nito bigla. Ang mga mata nito ay tila nagsusumamo pa, natigilan siya. Naalala niya ring sinabi yun ni Siren na favorite nito at ni Sander ang pancakes at spaghetti. Hindi ba lahat ng batay gusto yon? Bigla itong napayukot pumikit ng mariin. Right, you're not Beth. Bulong nito na narinig naman niya. Bahagya siyang nasaktan doon. Iniisip pa rin ba nito na siya si Beth? Ano bang gusto mong kainin, lulutuin ko? Bawi niya lang upang pagtakpan ang nasaktan niyang damdamin. Don't bother, I lost my appetite. Walang ganang sagot nito at basta na lang sinarado ang refrigerator at tinalikuran siya. Nainis siya sa inakto nito kaya't pinigilan niyang braso nito. Nilingon siya nito nang may pagtatanong sa mata. Kung ayaw mong kumain, puntahan natin si Gavin. Mungkahi niya, hindi rin kasi siya mapalagay na wala na doon si Gavin. Hindi nito alam kung saan ito pinadalang anak niya. Don't worry about him, he's fine. He's fine? Paano ka nakakasigurado? Tinasa niya ito ng kilay. Ni hindi ko kilala kung sino yung driver at katulong. Tumitig to ng mariin sa kanya kaya't nabitawan niyang braso nito at napasandal sa pinto ng refrigerator. I see, you are having a trust issues here. Malamig nitong konklusyon. Malamang, wala naman akong kakilala dito bukod sa'yo. Paano ko mapahamak ang anak ko? Umigting ang panga nito at halos mapasinghap siya noong ipatong nitong braso sa ref. Sa mismong itaas ng ulo niya kaya't nakakulong siya nito. Are you really worried or you just want to go outside? Namilog ang mga mata niya sa tanong nito. Paano nito naisip niya yon? I'm worried. No, you are not. Pagdidiin nito, tinaliman niya ang tingin dito.
Nag-aalala siya kay Gavin pero kung makakalabas siya, hindi niya rin sasayangin ang panahon. Gusto niya ring mahanap ang sarili niya. I was planning to spare you from your punishment, but since you want to go out, it's better to continue what we are doing earlier. Nakangising bigkas na nito. Umawang ang mga labi niya at itutulak sana ito, ngunit nabuhat na siya nito na parang sako. Lyndon, ibaba mo ko. Shit, ipagluluto na lang kita. Hinampas niya pa ang likod nito pero hindi ito nakinig para tuloy umulit lang ang nangyari. Sunod na nga lang niya na malayan ay nasa kama na silang muli, parehong pawis at umuungol. Faster, hiling niya pa rito. Kinagat nitong balikat niya at nilagay ang binti niya sa bewang nito bago sinunod ang hiling niya. Hindi niya sigurado kung paano sila natapos. Bastang alam niya ay nakayakap na siya dito at nakahiga ang ulo niya sa dibdib nito. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso nito na siyang lalo nagyehele sa kanya sa pagtulog. You must be tired. Dinig niyang bulong nito kasabay ang mabining halik sa ulo niya. Gusto niyang mapangiti pero naisip niyang baka para yun kay Beth. Nilukob siya ng selos, dahilan upang humigpit ang yakap niya rito. I'm not gonna run. Bulong pa nito, hindi siya umimikat basta lang pumikit. Ninanam na manginit ng katawan nito. Ni hindi siya nagmulat ng mga mata kahit pa narinig niyang pagtunog ng cellphone nito. Gumalaw ito para sagutin yun, ngunit hindi naman siya nilayo. What, Mark? Manamig nitong bungad mula sa kausap. Gusto niya itong pagalitan sa malamig na trato nito sa kaibigan, pero mas pinili niyang manahimik at hindi makialam. He needs to be home before sundown. Make sure you have done the DNA test. Madin itong bulong, nagpanting ang tenga niya sa narinig. Napasingha pa matapos magmura si Lyndon. Just run a DNA test, a paternity test to be exact. Naiinis na bigkas nito dahilan upang mapamulat siya ng mga mata. Naiinis na binaba ni Lyndon ng hawak na cellphone. Sinulyapan niya pa si Tanya kung nagising ito, ngunit napagkita man ang mga mata. Mabigat siyang humiga at pumikit ng mariin. Gigil siyang malaman kung sino ang tatay ni Gavin. Ayaw niyang umasa ngunit malakas ang pakaramdam niya. Shit, mahina niyang pagmumura. Dinig niyang umingit ito kaya't marahan niyang hinaplos ang buhok nito upang makabalik sa pagtulog. Pigil niya pa ang mga paghinga para lang hindi ito magising. Hindi niya kasi masusundo si Gavin kung gising ito. Ang kamay niyang nasa buhok nito ay kusang bumaba sa balikat nito at hindi mapigilan. Nayakapin ito ng mahigpit. Pinagdadasal niya talaga na sana ito na lang si Beth. Kamukhang kamukha ito ni Beth. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit sila ito kilala. Whatever it is, you have to stay with me until I find my wife. Bulong niya rito kahit pa hindi naman siya nito maririnig. Kailangan niya ng tulong nito para mapaamo ang kambal. Masama man na gamitin ito, hindi rin naman siya papayag na aalis ito. Yun nga lang parang ayaw niya na rin itong pakawalan. Nung malalim ng paghinga nito'y marahan siyang lumayot bumaba sa kama. Wala siyang sinayang na oras sa tagad na nag-ayos para mapuntahan na si Gavin. Sa biyahe ilang beses niyang tinawagan si Mark para sa update sa pinapagawa niya. Pero hindi ito sumasagot dahilan upang lalo siyang mainis. Pagkarating pa sa bahay nito'y dinig niyang tawa nito kasabay ng tawa ni Gavin. Buddy, if I can just adopt you now. Ani pa ni Mark. Nagpanting ang tenga niya sa narinig at mabilis pa sa alas 4 na binuksan ang opisina nito sa bahay at kinuha sa mga bisig nito si Gavin na nabitin sa pagtawa. As if I will let you have him as yours. Mabagsik niyang turan sa kaibigan. Sumeryosong tingin nito at kumibit balikat. She's not yours either. Blankong sagot nito. Umigting ang panga niya. Kanina pa siya naiinis dito lalo pat ayaw nitong gawin ng DNA test na pinapagawa niya. Pwede bang gawin mo na lang yung DNA test para malaman ko na? Napatigil siya nung umangat ang gilid ng labi nito. I thought our friendship ended the day you pursued Tanya. Hindi ba malinaw ang sinabi kong wag mo na akong lalapitan para hinga ng tulong, Mr. Ocampo? Manamig na bigkas nito. Bahagyang umawang ang mga labi niya. Akala niya naglolo ko lang si Mark ngunit walang halong birong mga mata nito. Fine, sorry. Could you just do the DNA test? Pigil niyang tumaas ang boses at nilabas ang inis. Kaibigan niya pa rin ito at ayaw niyang lalo siyang hindi tulungan nito. We need her mother's permission. I am his father. Madi niya sambit. Malakas ang pakaramdam niya pero gusto niya makasiguro. You don't have proof yet to claim his as your son. That's why you should do the DNA test now. Nagulat siya at natauhan matapos marinig ang malakas na hikbi ni Gavin. Titig na titig ito sa kanya. May takot ang mga mata kaya't nataranta siya. Manang Lisa, pakikuha po si Gavin. Sigaw ni Mark, agad na pumasok ang maid niya para kunin mula sa kanyang bata. Hindi na siya nagmatigas lalo pat hindi niya alam kung paano patatahanin ng bata.
Ayaw niya ring makita ni Tanya na magaang mga mata nito mamaya. What's happening to you, Mark? Malamig niyang tanong sa kaibigan. Kumunot ang noon nito bago humarap sa laptop sa harap nito. I should be the one asking you that, Ace. What's happening to you? Sarkastikong boses nito. Umigting ang panga niya. Hindi niya yun masagot dahil siya mismo'y hindi alam ang nangyayari sa sarili niya. Sumobra na ba siya? Ganun na ba siya kasama? You shouldn't lock her up on that penthouse. May pamilya siyang dapat puntahan. May tatay pang anak niya. I don't believe you. She's Beth. Pagpupumilit niya, kita niyang napailing si Mark. Sure are you that she is Beth? Gaano ka nakakasiguro na siya nga si Beth? I can feel it. My heart knows that she is. Mahina niyang bigkas. Tumigil sa pagtipa si Mark. Give me a sample of her hair. Then let's see if she's really Beth. Hamon nito. Just run a DNA test first to Gavin. Fine, but the result would take 5 more days. Can't you do it within a day? I'm frustrated to know the truth. Nahilot niya ang sentido. Hindi na niya yata kayang maghintay pa ng 5 araw para sa resulta. Kung pwede nga lang ay angkinin na niyang anak ito ng walang DNA. That's the process, Ace. Wala akong magic para pabilisin yan. Sarkastikong bigkas ni Mark na tameme siya't napatitig sa mga kamay nitong muling nagtipa. Hindi naman siya uuwi na walang dalang resulta o ni hindi alam kung sinong totoo. Isa pa sa tagal na niyang kaibigan si Mark, alam niyang may sagot na to. Nakita mo na si Tanya, hindi ba? Singit na tanong niya dito. Yeah, she's kind of really resembles Beth. Then you already have the answer with you, Mark. Huwag mo na akong pahirapan pa. Alam kong alam mo ng totoo, mariin niyang katwiran. Ngumisi siya nung tumahimik ito. Namulsa pa siya at hindi talaga nilubayan ng kaibigan. Come on, Mark, don't make it hard for me. Napirmi ang mga labi nito pero kapag kuwan ay mabigat na bumuntong hininga. Fine, but you have to pay me 20 million for this result. And I cannot guarantee that you will get the answer that you want. Ngumisi ito at naglahad ng kamay. Tumalim ang tingin niya sa kamay nito at napirmi mga labi. Since when did you start asking for payment? Just today, wala nang libre sa mundo, Ace. Pinaghahandaan ko lang ang pamilyang bubuhayin ko. Katuwiran nito, nagsalubong ang mga kilay niya. You own a lot of restaurants and hotels, as well as a big security company. Huwag mo sabihin sa akin magugutom ang pamilyang balak mo dahil sigurado kung planado na pati buhay ng kaapu-apuhan mo. Naiiling ito't nangisi sa sinabi niya. You still need to pay me 20 million. Not for me, but for those hungry stomachs who will sleep on the street. Maliit siyang nanguso. Ni hindi niya alam kung kailan ito nagsimulang maging good Samaritan. Fine, baka mabawasan pang puntos mo sa langit kapag hindi ako nagbayad. Just make sure that I will get a result today. Pagpayag niya, lumuwang ang ngisi nito. On it o kampo. Binuksan itong drawer ng mesa nito at kinuha mula doon ng may kakapalang brown envelope. Napatitig siya doon at nanginig pang kamay nung tanggapin yun. Tss, lahat nandyan na. From Sander, Siren, Gavin, and Tanya. I requested across DNA. Payong kaibigan lang, huwag kang umasa ng sobra. Dumi ng pagkakahawak ni Lyndon sa envelope. Ayaw niya naman talagang umasa pero ngayon nakasama na niya si Tanya ay malakas ang pakiramdam niya. Whatever you find out, do not treat her badly. Paalala pa ni Mark sa kanya na akala mo naman ay sasaktan niya si Tanya kapag hindi ito si Beth. Hindi niya pinansin ng kaibigan. Halos manginig ang kamay niyang binuksan ng envelope at nilabas ang mga dokumento doon. Tinalasan niya mga mata at pag-intindi. Nauna niya nakita ang DNA test ni Gavin at nang sa kanya, lumipad kaagad ang tingin niya sa resulta at halos mahulog ang puso niya matapos makita ang 99.99% doon. I knew it, he's mine! Malakas niyang bulalas ngunit hindi napigilan ang pangingilid ng kanyang luha. Naghalo-halong emosyon niya. Masaya siya na anak niya si Gavin. Masaya siya na buhay ito. Tama ang hinala niya, tama ang pakiramdam niya sa bata. Yes, Gavin is yours. But what about Beth? Baka hulog ang tanong ni Mark. Pinigil niya ang luha at mabilis na tinignan ang ilan pang dokumento. Nanlaki ang ulo niya sa mga resulta. Kumabog ang dibdib niya at napaawang ang mga labi niya. Para siyang sinasakal sa pinaghalong tuwa at kagustuhang maiyak sa sitwasyon. After 2 long years, pinagtagpo muli sila ng tadhana. Shit, I was so harsh on her. Nahihirapan niyang bigkas. Nalukot niyang mga resulta kasabay na patak ng luha niya. Bakit pa nga ba siya nagduda sa katauhan nito? Sana nung una pa lang, kinuha na niya to. Shit, Mark. Beth is really alive. Tumingala siya sa kaibigan na may simpatyang nakatitig sa kanya.
How come you thought she was not Ace? The first time I saw her, I knew that she was Beth. Hinanakit nito. Nasabunot niya ang buhok at malakas na sumigaw sa frustration na bigla niyang naramdaman. May kung anong nararamdaman siyang pagsisisi sa puso niya. Pagsisisi dahil hindi siya nagtiwala na si Tanya nga si Beth. I wanna hug her tight. Iyak niya sa kaibigan. Hindi ito nagsalita o tinapik man lang ang balikat niya. Hinayaan siya nitong umiyak doon. Mabuti na lang at hindi siya naniwalang patay na si Beth kahit pa nawawala na siya ng pag-asa noon. Ngayon ay handa na muli siyang buuin ng pamilya nilang dalawa. Mas iingatan na niya ito't hindi lulubayan ng tingin. Ayaw na niyang maulit pa na mawala ito. Tsak na mababaliw siya ng tuluyan kung mawawala pa ito sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng mga luha. Hindi na niya sasayangin ang panahon. Masyado nang mahaba ang 2 taong paghihiwalay nila. I'll go home now and tell her the truth. Desididong bigkas niya bago tumayo. Pero nagtaka siya nung hinarang ni Mark ang sariling paa para hindi siya makahakbang. Don't Ace. She doesn't know anything about her identity. Magugulat siya't baka hindi kanya paniwalaan. Napatigil siya dahil doon at kumunot ang noo. What do you mean, Mark? Asawa ko siya't ina ng mga anak ko. Maghihintay pa ba ako na matagal bago mabuong pamilya ko? Sumeryosong tingin ni Mark sa kanya. The question is, does she know you? Does she know your kids? Your marriage? Hindi nga kayo naikasal. What about her past? Do you wonder why she didn't run to you the first time she saw you? Lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo sa mga tanong ni Mark. Lahat iyon ay umiikot sa isipan niya, may punto ito. Lahat iyon dapat niya ring isinaalang-alang. Napaupo siya at muling problemadong nahagod ang panga. Nagsalubong ang kilay niya at matalim na tinignan ang mesa sa harap niya. She doesn't know me or anyone who knows her. Nanghina niya sagot. Exactly, I think she has amnesia. You can't just tell her that she is really Beth because I am sure she will not accept that. Especially if she doesn't remember anything about her being Beth. Napapikit siya ng mariin dahil tama si Mark. Sumakit biglang ulo niya at nawala ang kasabikan niya sabihin kay Beth ang totoo. Bumigat ang pakiramdam niya. Paano kung hindi niya mapigilan ang sarili at masabi ditong totoo? What should I do? This is not easy, frustrated niyang bulong. Dinig niya mabigat ding huminga si Mark, sumandal to sa mesa at tumalokip-kip. Do not tell her yet. Hayaan mo bumalik ang mga alaala niya. Tingin ko ibabalik na lahat yon lalo't nasa pudar mo na siya. Let her go out sometime just like before. Do not cage her, Ace. Let her breathe. Hindi makakatulong na nasa loob lang siya ng penthouse. Hayaan mo rin siya magliwaliw. Payo ni Mark. Tinatak niya lahat ng sinabi ni Mark sa utak niya. Iniisip niya pa ang mga yon hanggang sa biyahe pabalik sa penthouse. Nasa passenger seat si Gavin, nakaupo sa baby car seat. Dada! Malakas na bigkas nito. Napangiti siya at napasulyap dito mula sa rearview mirror nang mabilis bago binalik ang tingin sa daan. Are you happy now that you are with Daddy, ha? Pag-uusap niya dito, tumawa lang ito, tinawag siya muli ng Dada. Lalo siyang napangiti. Kahit paano, gumaan ang pakaramdam niya. Nawala ang lungkot at bigat doon. Nawala rin ang lumbay. Sapat na sa kanyang malaman na buhay si Beth at ang baby nila. Susubukan niya maging kontento na kasama ang mga to kahit pa ang gusto niya ay maalala siya nito kaagad. Come on, buddy. Your mommy Beth is waiting. Binuhat niya kaagad si Gabi noon makarating sa building. Pinatawa niya pa si Gabi ng ilang beses. Tumigil lang nung makapasok sila sa penthouse. Para siyang timang na gustong tawagin ang pangalan ni Beth, ngunit pinigil niya sarili. Sa ngayon ay magtiti siya hanggang sa ito mismo magsabi sa kanyang ito si Beth. Buddy, seems like your mom is still sleeping. Dada! Tanging sagot sa kanya ni Gavin, umakyat sila sa itaas at nagtungo sa kwarto. Marahan pa niyang binuksan ang pinto, nadisma siya matapos hindi ito makita sa kama pero natunugan naman niyang nasa walk-in closet to. Dumiretso siya doon na tila tumalo ng puso niya. Matapos makita ang suot-suot nito ang dating dress, inayos pa nitong sleeve na suot ng dress nung lumapit siya. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap to ng mahigpit. Dinig niya pa ang pagsinghap nito. Saan ka galing? Gulat na tanong nito. Hindi siya umimik at masinapit to. Kalong niya sa isa niyang braso si Gavin habang yakap naman si Beth. Madiin niya pang hinalikan ng ulo nito. Kaya pala mabilis siyang mahulog dito dahil si Beth naman ito. Kaya pala ayaw niya nitong pakawalan dahil si Beth ito. I miss you so much. I miss you so bad, Beth. Sa utak niya nalang binanggit ang pangalan nito sa takot na baka itulak siya nito bigla. I miss you so bad. Muling bigkas niya bago muling hinalikan ng ulot sentido nito.
Ngunit tumawang ang mga labi niya nung bahagyatang lumayot malamig siyang tinignan. Ako ang namimiss mo o ang asawa mo? Malamig nitong tanong. Gustong magdamdam ni Tanya. Paano siya mamimiss ni Lyndon samantalang kasama niya lang ito kanina? Mas lalo pa siyang nagduda nung hindi ito kagad na sumagot sa kanya. Okay lang, baka namimiss mo na si Beth. Tipid niyang bigkas. Tipid siyang ngumiti bago kinuha si Gavin sa mga bisig nito. Para pagtakpan ng lungkot niya ay pinupog na lang ng halikang anak. I miss you baby, bulong niya pa dito. Now you miss Gavin while I'm not allowed to miss you. Hinanakit ni Lyndon. Napatigil siya at napalingon dito. Nakatikwas ang kilay nito at marinang tingin. Napalunok siya. Talaga bang siyang namimiss nito? Anak ko si Gavin, natural lang na mamiss ko siya. Katwiran niya. Anak ko rin, never mind. I just miss you. Sambit nito bago huminga ng malalim. Saan ka ba kasi nagpunta? May hinahong tanong niya. Ayaw niya magtunog demanding dahil wala naman siyang karapatan. Nagtatampo lang siya nang basta na lang siya nitong iniwan. Sinundo ko si Gavin. Tipid na sagot nito at napakamot pa sa batok. Napakurap siya. Nanibago siya sa kinikilos nito. Hindi ba ito magagalit dahil matanong siya? Si Siren, nakauwi ba ng maayos? Isa pa yung siniisip niya, siguro naman hinatid ng maayos ang bata. Hindi niya napaghandaan ang maluwang na ngiti ni Lyndon para itong modelo ng toothpaste sa ganda ng ngiti. Lumapit ito at basta nalang hinapit ang bewang niya. I love it when you worry for my kids. Bulong nito na mulang mga pisngi niya. Hindi ba ito magagalit dahil parang kinukuha na niya ang role ni Beth? Mabait naman si Siren, sadyang nagtatampo lang siya sayo, paliwanag niya. I know. I have better ideas. Let's go to the mansion. I would like you to meet Sander as well. Maingat na anyaya nito. Umawang ang mga labi niya, hindi niya maintindihan ang sarili ngunit nasabik siya biglang kilalanin ng lalaking anak nito. Naalala pa niya sinabi ni Siren na mas galit daw si Sander kay Lyndon. Kaya niya bang tunawin ang galit nito? Sunod na lang yung namalayan ay nasa biyahe na sila patungo ng mansyon. Kalong niya sa kanyang kandungan si Gavin na nakatulog habang siya nakamasid sa labas. Pamilyar sa kanya ang daan, tingin niya ilang beses na siyang dumaan doon. Napahay siya bigla ng upo matapos matanaw ang mataas na gate. Bumukas siya at diretso doon ang sakay ni Lyndon. This is the Cardigan Mansion, banggit ni Lyndon. Wala sa loob na napatingala siya sa malaking bahay. Ang bawat detalye noon ay alam niyang pinagkagastusan, ngunit bigla siyang natulala. Matapos na may pumasok na eksena sa isip niya, tingin niya nakapunta at nakapasok na siya sa loob ng mansyon. May swimming pool ba sa likod? Bigla niyang tanong base sa alaalang sumilip sa isip niya. Tinigil ni Lyndon ang sasakyan at lumingon sa kanya. Bahagya pang awang ang mga labi nito. Tila namangha sa tanong niya. You remember? Gulat na tanong nito na nagpakunot sa noo niya. Ha? Natanong ko lang, pagsisinungaling niya. Lahat naman siguro ng mansyon ay may swimming pool, hindi ba? Nawalang tuwa sa mga mata nito at napatikim. Kinunot nitong noot kinalas ang seatbelt niya. Mabilis din itong bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Ito pa mismong bumuhat kay Gavin. Nagawa pa siya nitong alalain pababa ng sasakyan na kinapula ng mga pisngi niya. Sa kwarto ko siya dadalhin para makatulog siya. Tukoy nito kay Gavin. Nandyan ba ang kambal? Kusa siyang kumapit sa braso nito. Natuwa pa siya na hindi nito iniwas ang braso. Yeah, and if it is not too much, is it okay if you will cook pancakes and spaghetti for them? Pakiusap nito. Muling umawang ang mga labi niya. Hindi niya inaasahan ang masuyong pakiusap nito. Iba, kaysa no sa pilitan ng pinapagawa nito, natuwa siya bigla. Nagbabago na ba to? Wala namang problema yon, dadagdagan ko para makakain ka rin. Nagyuko siya nung sulyapan nito. Naalala niya kasi hindi nito natikman ang niluto niya para kay Siren. You can go straight to the kitchen. I will call Siren and Sander. Manang Lisa is there to assist you. Don't worry, iakyat ko lang si Gavin sa kwarto at ipapabantay sa isa pang katulong. Hindi na siya nagreklamo pa. Sayang din naman ang oras kung hihintayin niya pa to. Binitawan niya ito at kusang lumakad ang mga paa niya patungo sa kusina kahit hindi nito ituro yon. Namangha pa siya sa sarili dahil kusina ngang tinatahak niya. Dinatna niya doon si Manang Lisa na kaagad na milog ang mga mata pagkakita sa kanya. Ma'am Beth! Natutuwang bigkas nito. Pilit siyang umiti. Kailan kaya siya masasanay na matawag na Beth? Hello po, may pang spaghetti at pancakes po ba? Agad itong tumalima at nagkalkal sa cabinet ng mga gamit. Meron iha, tulungan na kita magluto. Tsak na matutuwa ang kambal kapag nakita ka. Sasaya ng mulang mansyon at hindi na puro away, litanya nito. Napatigil siya dahil doon. Ganun ba kalalang problema ni Lyndon sa mga anak?
Akala ko hindi na kayo uuwi dito. Kagagaling ko lang din kay Sir Mark. Sinundo doon ni Sir Lyndon si Baby Gavin, iha. Patuloy nito. Nakuha nun ang atensyon niya. Galing kay Mark si Lyndon, doon nito dinala si Gavin. Bakit po dinala ni Lyndon si Gavin kay Mark? Kasi sa DNA yata. Napatigil ito't natakpan ng sariling bibig. Natuwa kasi si Sir Mark kay Gavin. Hiniram niya sandali. Bawi nito, hindi siya kumbinsido sa sinabi nito. Mas interesado pa siya sa binanggit nitong DNA. Pero hindi na lang siya umimik at pilit na lang nangumiti. Tingin niya kontrolado to ni Lyndon. Pero anong DNA ang pinagawa ni Lyndon? Hahanapin ba nitong ama ni Gavin? Palalayasin ni siya nito kapag naging okay na sa kanyang kambal? Pinilig na lang niya ang ulot, tinulungan na lang si Manang Lisa sa mga ingredients. Hindi na rin ito nagkwento kahit hindi siya makapagtanong. Seryoso pa nga siya naghihiwa ng hotdog para sa spaghetti. Matapos matigilan ng marinig ang mga ingay sa sala. Heto na naman, mag-aaway na naman ang mag-ama. Nalulungkot na banggit ni Manang Lisa. Tuluyan niyang binitawan ng kutsilyo tula sa loob ng humakbang palabas ng kusina. How dare you come here, Daddy? How dare you still be breathing while Mommy's dead? Galit na sigaw ng batang lalaking nakita niya sa sala. Napatakip siya ng bibig matapos makita kung paano nitong iba tong throw pillow na hawak kay Lyndon na nakatayo lamang doon at malamig na nakatingin sa anak. Calm down, Sander. I have a surprise for you. Mahinahong bigkas ni Lyndon bago nilapag sa sofa ang throw pillow. No way! I hate your surprises. I hate them all. The last time you did the surprise wedding to Mommy on the beach, she lost her life. Hindi sana nalunod si Mommy sa dagat kung hindi mo lang siya sinorpresa ng kasal. Galit na tura nito na nagpabilog sa mga mata niya. Ano kayang gagawin ni Lyndon ngayong napatunayan na niya anak niya si Gavin at si Tanya'y si Beth, manumbalik na kaya? Ang nawalang alaala ni Bethany, yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.